Ikinagulat ng LTFRB at ng mga mambabatas na umabot na sa 120,000 ang mga accredited na sasakyan sa ilalim ng transport network companies na Grab at Uber. Mas marami pa raw yan sa mga pumapasadang taxi at jeep. Pero karamihan sa mga ito bumibiyahe ng walang prangkisa. May report si Salima Refran. Nagkagulatan sa pagdinig ng Committee on Transportation sa Kamara tungkol sa mga ride-sharing services. Ang bilang daw ng mga bihikulo sa ilalim ng transport network companies na Grab at Uber umabot na pala sa 120,000. Karamihan bumabiyahe na walang prangkisa mula sa LTFRB. How many TNVS have you accredited? For 2017 alone, it's around 52 to 54,000 Wow. vehicles. How many have permits from LTFRB? Have PA? Between 3 to 4,000, Mr. Chairman. We submitted a list to the LTFRB last week which contains a name 66,000 partners who have taken at least one trip in the past 1 year. As of today, we have 2,500 with either a provisional authority or a CPC. We are shocked, to say the least. We sought data from them, and in open court, during the proceedings, they mentioned they actually have about 28,000, more or less, each of them. Ayon sa LTFRB, ito raw ang unang pagkakataon na inilahad ng Uber at Grab ang tunay na bilang ng kanilang units. Mas mababa raw ang bilang na sinasabi ng mga ito sa mga technical working group meeting. Given the fact that they have violated their terms of accreditation, terms and conditions of the accreditation, we can do no less but impose a fine. Uber, Grab, you are committing criminal offenses. Every time nag-ooperate kayo na wala kayong prangkisa. Sa bilang na higit 100,000, mas marami na raw ngayon ang mga Grab at Uber vehicles kaysa sa mga taxi at mga jeep. Sa jeepney lang po, 55,000 kami. What is the total that is operating in Metro Manila? Mga 48,000, no? 38,000, no? 38. Hindi ho pwede yung isang sektor may regulations na sinusunod and yung kabilang sektor wala. Pero base sa demand ng mga pasahero, mas nangangailangan pa raw ng dagdag na unit ang Uber at Grab. If we don't grow supply by 3% a week, then there will be passengers that will not be able to get a ride. They're driving less than 40 hours a week. Many of them are driving less than 10 hours a week. We don't need 100,000 units. 7 legislasyon ang nakahain ngayon sa Kamara para sa regulasyon ng mga transport network vehicles. Salima Refran, GMA News.